Kamusta, Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mong malaman ngayon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Guys, doble ingat kasi sobrang init na ngayon at saka syempre, ang kapalit niyan ay matinding bagyo at saka baha. Hindi naman talaga lindulin yung bansa natin pero i-ready mo yung katawan mo at saka isip mo para hindi ka magpanik. Kahit naman hindi hulaan, iba na yung panahon ngayon. Mararamdaman mo din. The Judgment, Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, the Hangman, at Ace of Wands. Kung naghihirap ang sitwasyon mo ngayon or ang kalooban, itong lahat ng cards na ito ay very positive. Naka-5 cards ka na para sa positive changes na mangyayari sa buhay mo. Kaya kahit ang universe or ang spirit guide mo ay nagdiriwang. Binigyan ka ng challenges ng universe at hindi ka nag-give up. Pinagsumikapan mo at 3 cards ang nagsasabi na matagumpay ito na nasusolusyonan mo. Hindi na sayang yung mga paghihirap mo at saka oras. Natuto ka din na maintindihan yung bawat aspeto ng buhay mo. Kung hindi ito nangyayari ngayon or hindi mo ginagawa, ito na yung sagot sa mga mahirap na challenges na nangyayari sa iyo. Sa mga naghahanap ng trabaho, merong oportunidad na darating sa iyo na ito yung magbibigay sa iyo ng patuloy na income. Magiging matagumpay ka dito. 3 cards ang nagsasabi. Pero wag mong hintayin na dumating ito. Ikaw mismo yung maghanap kasi may tutulong sa iyo. Sa career o negosyo, nakikilala yung pagiging masipag mo or creative. Kaya 2 cards na nagsasabi na ang ilan sa inyo mapopromote ka o kaya merong dagdag kita. Ang ilan sa inyo, nararamdaman mo na yung tagumpay pero hindi ka pa rin tumitigil sa improvement. Ang ilang single naman, wala kang masamang tinapay sa past person mo. Okay kayo yung friendship nyo. Para sa'yo, wala na kayo ng past person mo. Mabuti kayong magkaibigan, pero lihim kanyang minamahal. Sa mga nasa relationship naman, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo pero naaayos nyo ito. Nag-grow at saka nag-move forward kayo ng person mo. Ang ilan naman sa inyo, nagkaroon kayo ng tampuhan ng person mo pero hindi talaga siya magaling sumuyo sa iyo. Ito yung mga simpleng problema nyo ng person mo na pinapalagpas mo na lang. Wala namang pagtatanim ng galit dito kasi ang mas pinipili mo ay magkaroon ng peace of mind. The Empress, Hermit, Justice at 10 of Pentacles. Kung gaano mo inaalagaan ang sasakyan mo, ang kwarto mo, ang gamit mo, or ang bahay mo, ganun ka rin sa kapwa mo or sa sarili. At kapag nagkakaroon ka ng problema sa sarili, sa kaibigan, or sa pamilya, dumidistansya ka or binibigyan mo ng panahon yung sarili mo na magkaroon ng healing. Ito yung pantay na hustisya na ibinibigay mo sa sarili mo at saka sa kapwa. Kaya nagiging successful yung mga plano mo at merong prosperity at kapayapaan. Sa financial, itong 4 na cards na ito ang nagsasabi
na merong swerte or patuloy na success. At ang ilan sa inyo ay nag-i-invest or sinisave mo yung money mo. Kumbaga, may magandang napupuntahan yung financial mo. Pero mag-ingat ang ilang Libra na kapag gumastos talaga, tuloy-tuloy na. Hindi naman masamang mag-enjoy pero kailangan ng pagkontrol. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong potential person na darating sa buhay mo na magpapatibok muli ng puso mo. May kaya siya sa buhay. Kumbaga kaya niya na magkaroon ng pamilya. Ano man ang gender ng person na ito. At pinapakita ng cards na hindi mo na kailangan mag-alinlangan sa person kasi ito yung ibinibigay sa'yo ng universe na hustisya sa mga nakaraang painful na relasyon na pinagdaanan mo. At saka single ka man or nasa relationship, babalik yung past person ng person mo para guluhin ang relasyon nyo or ang damdamin. Pero base sa mga cards, hindi naman siya magtatagumpay. Ay teka lang guys, ito muna yung basahin natin. Itong pamper na mystical card, ang ibig sabihin ay i-enjoy mo yung buhay mo or oras sa sarili. Dito ka mas maging maluho yung pagbibigay ng oras sa sarili. Itong body naman ay pareho lang din na self-love. Ayan. Deserve ng katawan mo, ng isip mo na makapagpahinga. Itong success na card naman ay blessings na nagpapahiwatig na yung mga problema mo ay mariresolbahan mo ng smooth or madali. May mga taong makakatulong sa'yo para mabago yung mood mo, yung maging happy ba. At saka ang ilan sa inyo, makikipagkita ka sa mga kaibigan mo or magkakaroon kayo ng pag-uusap. Mas marirefresh ang isip mo sa panandalian na mahiwalay ka sa responsibilidad or gawain. Itong feeling na card ay patungkol sa healing. Connected pa rin ito kasi nga ang ilan sa inyo, nagkakaroon ka na ng time para sa sarili mo. Nasusuri mo na rin kung ano yung kailangan mo at saka mga problems. Ang ilan naman na nasa relationship, merong pinagdadaanan ang relasyon nyo ng person mo. Kaya sa ngayon, wala kayong communication or hindi kayo nagpapansinan. At saka pareho kayo ng person mo na nag-iisip kung ano ba yung dapat gawin or solution sa pagtatalo or problem. Ang ilan sa inyo, napansin ko lang na kahit nagkaroon kayo ng may hirap na problema ng person mo, pareho nyong hindi naiisip na maghiwalay. Four of Pentacles, King of Pentacles, at the Emperor. Itong mga cards mo na ito ay pinapahiwatig na magkakaroon ka ng boundaries. Kumbaga, mas isisecure mo yung buhay mo, mas magiging focus ka sa pagkita. Mas gagamitin mo yung isip mo kaysa sa puso kasi ang gusto mo yung pang long term na stable na pamumuhay o kaya stable na relasyon. Sa kalusugan, kailangan ng meditation o kaya yung makapag-exercise ka. Kasi yung hindi mo paglibang sa sarili, nafo-focus ka sa mga negatibo. At nakakaapekto ito sa kalusugan mo. Hindi naman kailangan ng mahirap na exercise. At saka pinapakita rin sa cards mo na healthy ka.
Umiinom ka man ng gamot or hindi, ito yung dapat mong ma-maintain. Ang ilang single, ang tagal mong hindi nakipagrelasyon kasi mas naging focus ka na maging stable ang pamumuhay mo. At saka noon pa man, meron ka na talagang nagugustuhan na person. Kaya lang, hindi alam ng person na gusto mo siya. Kaya ikaw yung mag-approach. Sa mga nasa relationship naman, isa sa inyo ng person mo ang sobrang mag-worry. Na masyado nang nagiging mapag-control sa financial o sa mga decisions mo. At ang ilan na nasa relationship, komportable ang relasyon nyo ng person mo at saka secure. Mas lalo pa tong nag-i-improve at saka nagiging stable. Pero kung ang ilan sa inyo nagkakaroon kayo ng problema ng person mo sa relasyon, pansamantala lang ito. Kasi pareho kayo ng person mo na yung gusto nyo maging panghabang buhay na stable ang career, negosyo o kaya yung financial. At saka ang ilan sa inyo ang person mo hindi siya romantic. Pero hindi naman ibig sabihin hindi ka na niya mahal or hindi ka niya gusto. Iba kasi yung mindset niya na yung pagpapakita niya ng stable na pamumuhay ang tingin niyang mas magpapatagal sa relasyon niyo. Itong Three of Wands ang nagsasabi na kung ano man ang estado mo sa buhay ay makakamit mo na yung mga pinapangarap mo. At saka tinitingnan mo na din yung sarili mo, yung buhay mo sa mas matagumpay na estado. Hindi ka na babalik pa sa nakaraan. At itong card na ito ang nagsasabi na yung mga magandang nangyayari sa buhay mo ay deserve mo. Marami ka pang ma-achieve, blessings, opportunities na darating, kaya magtiwala sa abilidad at kakayahan.